Jesucristo, masunurin kang kordero sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa iyo, Hari namin Jesucristo, masunurin kang kordero sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo, hain sa krus ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagulumihan ng sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ay ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsasawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya ay umalis. Gabi na noon, pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, "Ngayon ay mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao, at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko ay hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, maikatlo mo akong
itatatwa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa umilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung kahapon, kwento tungkol sa pagpapahalaga ang narinig natin sa ating ebanghelyo. Narinig nyo ba? Naalala nyo ba yung kwento kahapon? Kwento tungkol sa pagpapahalaga iyon. No? Review tayo. Balikan natin ano ba ang nangyari. Ano ba ang ebanghelyo kahapon? No? Kwento yun ng pagpapahalaga. Kung paano ipinakita ng magkakapatid. No? Naalala nyo yung magkakapatid? Sino yung mga magkakapatid? Sina Maria, Marta at Lazaro. Pinakita nila ang pagpapahalaga nila kay Jesus sa pamamagitan ng ano? Pinaghanda ni Marta ng hapunan si Jesus nang minsan itong dumalaw. Di ba ganon? Pag mahalaga ang isang tao sa iyo, pinaghahanda mo, pinagsisilbihan mo. Tama ba? Samantala, ito namang si Lazaro na ipakita niya ang pagpapahalaga kay Jesus sa pagsasalo niya sa hapag. Pagbibigay niya ng oras. Di ba ganon? Pag mahalaga sa iyong isang tao, binibigyan mo ng panahon. Binibigyan mo ng oras. Sinasamahan mo. Andyan ka palagi. Tama? At samantalang si Maria, kakaibang pagpapahalaga ang kanyang ipinakita kay Jesus. Kinuha niya ang mamahaling pabango at ibinuhos sa paa ni Jesus. Hinugas sa paa ni Jesus. Bago niya ito pinunasan ng kanyang buhok. Ang pabango, pagmamahalin, di ba? Kaunti lang kung iyong gamitin, di ba? Dito lang, no? Sa pulso lang. Minsan nga ayaw mo pang pisitin, di ba? Kasi mamahalin. Pero si Maria, ibinuhos, inubos ang mamahaling pabango kay Jesus. Ganyan siya magpahalaga kay Jesus. Hindi niya tinitignan kung magkano. Hindi niya sinusukat ang halaga. Binuhos niya. Ibinigay niya. Samantalang si Judas, yung nakakita sa pagbuhos ng pabango, anong sabi? Nakwenta niya agad kung magkano ang halaga noong pabango. Hindi ba ganon? Pag mahalaga sa iyo ang isang tao, hindi ka nagkukwenta. Tama ba? Binibigay mong lahat. Hindi mo tinitignan ang halaga. Inuubos mo, nilulubos mo, binubuhos mo. Ganyan ang pagpapahalaga ni Maria kay Jesus. Samantala, hindi lang naman ang magkakapatid ang nagpakita ng pagpapahalaga. Maging si Jesus, pinakita ang pagpapahalaga sa magkakapatid. Anong ginawa ni Jesus? Hello. Binisita sila. Pinuntahan sila. Sa dami ng ginagawa ni Jesus. Pinuntahan ang magkakapatid, binisita. Hindi ba ganyan pag mahalaga sa iyong isang tao? Binibisita mo, pinupuntahan mo, binibigyan mo ng oras. Tama? Kaya kapag hindi ka binibigyan ng oras, kapag hindi ka pinupuntahan, kapag hindi ka binibisita o kinakamusta man lang, hindi ka mahalaga dun sa tao. Hello? Maliwanag ba yon?
'Di ba? Yung ang tagal, no? Anak mo hindi ka man lang tinex, ang dali-dali na ngayon mga musta, hindi ba? Ang dali-dali na lang ngayon magbigay ng panahon, no? Hindi mo ka kailangan pumunta eh. Tumawag ka lang. Isang pindot lang. Nagagawa ba? Hello. 'Di ba? Pag hindi ka man lang mabigyan ng panahon, hindi ka mabisita, hindi ka makamusta, walang pagpapahalaga. Si Jesus, dinayo, pinuntahan, binigyan ng oras ang magkakapatid dahil sila ay mahahalaga. Pagpapahalaga. Iyan ang ebanghelyo kahapon. Malinaw na? Punta tayo sa kwento natin ngayon. Kabaliktaran naman ito ng kwento kahapon. Kung kahapon tungkol sa pagpapahalaga, ngayon naman kwento ng kawalan ng pagpapahalaga ang ating narinig sa ating ebanghelyo. Inunahan na ni Jesus ang kaniyang 2 alagad bago pa man siya pagtaksilan ng mga ito. Opo, 2 alagad ang magtataksil kay Jesus. Sino yon? Una, si Judas. Tinukoy ni Jesus na ang taong kanyang ipagsasawsaw ng tinapay ang siyang magkakanulo sa kanya. At yon ay si Judas Iscariote. Alam ni Jesus, alam niya, bago pa ipagkanulo, bago pa pagtaksilan, alam na ni Jesus. Samantala, si Pedro naman, nangako na ialay ang kanyang buhay para kay Jesus. Kung titignan natin, wow, parang mahalaga si Jesus. Tama? Kung pakikinggan natin, wow, parang nagpapakita ng pagpapahalaga si Pedro kay Jesus. Nangangako pa eh. Tama ba? Ganyan, di ba? Pag nangako ka. Ibig sabihin, mahalaga. Hello. Father, ba't ganun? Yung asawa ko nangako nung kami ikasal. Anyari? Ayun nga eh. Ganyan. Pag napako ang isang pangako, nagpapakita ng walang pagpapahalaga. Kawalan ng pagpapahalaga. Kaya nga, binasag ito ni Jesus. Ano sabi niya? Ibibigay mo ang buhay mo bago tumilaok ang manok. Maikatlo mo akong itatatwa. Matapos ituring na mga alagad, matapos ituring na kaibigan, matapos mapalapit, matapos mapamahal, matapos ibigay ni Jesus ang lahat ng kaya niya, at matapos niyang paglingkuran sila, pagtataksil ang naiganti ni Judas at Pedro kay Jesus. Ang sakit ano? Yan ang kawalan ng pagpapahalaga na naipakita ng 2 alagad ni Jesus. Nakalimutan nila ang nagawa ni Jesus sa kanila. Nakalimutan agad nila ang pinagsamahan nila. Nakalimutan nila ang pagkakaibigan at ang pagmamahalan nila. Ganyan naman ang tao eh. Pag nawala na ang lahat, pag nawala na ang nakukuha mo, pag nakalimot na, deadma ka na. Hindi ka na kilala. Pero kahit alam lahat yan ni Jesus, kahit alam niyang siya'y pagtataksilan, kahit alam niyang siya'y ipagpapalit sa pera, kahit alam niyang paulit-ulit na itatatwa ni Pedro si Jesus hindi nagbago sa pagpapahalaga sa kanila.
pwedeng mauna nang gumanti si Jesus dahil alam niya eh. Pwedeng nauna na tumalikod sa kanila ni Jesus, si Jesus, dahil alam niya. Pero hindi niya ginawa yon dahil mahalaga sila kay Jesus. Ito ang nais ipakita ng ating mga pagbasa mula kahapon hanggang ngayon. Kaya nga, ang tawag natin sa linggong ito, mga mahal na araw. Mahal. Ibig sabihin, may halaga. Tama ba? Ang gasolina ngayon, mahal. Tama? Kasi may halaga. Mataas ang halaga. O, susunod na ang mga bilihin. Susunod na ang kuryente. Lahat magsusunuran. Bakit? Mataas ang halaga. Kaya nga, mahal kung tawagin natin. At yan yung pinagdiriwang natin ngayong linggo. Ang mga mahal na araw. Mahal kasi mataas ang halagang ibinayad ni Jesus. Ipinakita ni Jesus. Hindi lang pagpapahalaga. Mahal kasi may pag-ibig siya sa atin. Mataas na ang halaga, may pag-ibig pa. Kaya mahal na araw. Ang sarap ipagdiwang ang linggong ito kasi mahalaga tayo sa Diyos. Ang tanong, mahalaga ba ang Diyos sa atin? Sabi ko kanina, hindi nagpapahalaga ang isang taong hindi marunong magbigay ng oras. Ang isang taong hindi marunong bumisita o mangamusta. Ito yung hamon sa atin. Ngayong linggo, pagdiriwang natin ang mga mahal na araw, mahal mo ba si Jesus? Pinahahalagahan mo ba si Jesus? Kung mahalaga, dadalaw ka, bibisita ka, magbibigay ka ng oras para sa Diyos. Pero ang tao, pag ganitong panahon, sinong mas mahalaga sa kanila? Sarili. Bakasyon eh. Pupunta saan? Outing. No? Ginawang bakasyon ang mga mahal na araw. Kawalan ng pagpapahalaga. Kawalan ng oras. Yun ang nakakalungkot. Ang tao, ang dali makalimot. Ang tao, ang dali mawalan ng pagpapahalaga. Pero mabuti na lang, mahalaga pa rin tayo sa Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit wala tayong panahon, wala tayong oras, wala tayong kayang maibigay, si Jesus, ibibigay pa rin ang kanyang buhay. Paulit-ulit, mangungulit, buo, lubos, dahil mahal tayo ng Diyos. Mga kapatid, ngayong mga mahal na araw, ibalik natin ang pagpapahalaga sa Diyos. Pinili man nating tumalikod minsan, paulit-ulit man tayong nagtaksil, may kapatawaran, tayong kakamtin. Basta marunong tayong humingi ng paumanhin at magbalik. Mahal na araw. Tayo'y mahalaga at tayo ay mahal ng Diyos. Amen. Amen.